Magandang umaga sa inyo mga buddy, no? So dito sa Saudi, ang oras ay 5:42 AM. Diyan sa Pilipinas ay alas 10:42 naman ng umaga rin. Maaga tayong gumising para magbasa tayo ng mga comments na ipinarating sa atin ng ating mga kababayan dito sa ating ginawa na video na kung saan tayo ay nag-survey. So meron na tayong tatlong video na kung saan ay nag-survey tayo tungkol nga kung sino ang mga napupusuan, kung sino ang kursunada, kung sino yung iboboto ng ating mga kababayang OFW sa pagkapangulo sa darating na halalan 2022. Hindi tayo makapaniwala na palaging ang sinasagot nila ay si Bongbong Marcos. Bakit nga ba si Bongbong Marcos? Bakit ba malakas itong si Bongbong Marcos? Kasi kung hindi nyo masyadong alam ang kasaysayan mga buddy, at namulat kayo, lalo na kung kayo mga millennials, namulat kayo na marami ang nagagalit sa pamilya Marcos. Sinasabi na diktador, sinasabi na magnanakaw, kung ano-ano pa na mga akusasyon ang ibinabato sa kanila. Pero hanggang sa ngayon naman ay malaya pa rin sila. At napatunayan naman sa korte na itong mga ito ay walang kasalanan. Kasi kung ang mga ito ay talagang guilty sa kanilang mga ginawa, di dapat matagal na sila nakakulong. Matagal na nakakulong si First Lady Imelda Marcos. Si dating presidente naman wala na rin. Alangan namang ikulong naman nila si Bongbong. Kaya nga yung sinabi ni Nurmi Suari dun sa kanyang interview noong bago pa nagkaroon ng eleksyon noong nagdaan, ang kasalanan ng ama ay hindi kasalanan ng anak. Hindi rin pwede na akusahan ang ama sa kasalanan ng anak. Alam nyo, bumibilib ako doon sa sinabi ni Nurmi Suari nung tumatakbo pa na Vice President si Bongbong Marcos. Pero sa kasamaang palad ay hindi siya nanalo. Pero kung makikita niyo mga buddy, kung magsasaliksik lang kayo, alam nyo, yung mga kabataan ngayon na sumisigaw sa kalye na Marcos, diktador, Marcos, magnanakaw, kung ano-ano pa, baka naman hindi ninyo alam yung mga naiambag ni dating Pangulong Marcos sa ating bansa. Napakarami. Ito, magbanggit na lang tayo ng ilan sa mga naging proyekto niya, sa mga naipatayo niya, sa mga infrastruktura. PICC, Coconut Palace, Bataan Nuclear Power Plant, Philippine Heart Center, Water Dams, Folk Arts Theater, NLEX at saka SLEX, Manila International Airport, Light Rail Transit or ang LRT, mga geothermal plants, Manila Film Center, Nayong Pilipino, Self-Reliance Defense yung sa Armed Forces. Marami, ang daming mga air assets ng Pilipinas noon. Baka may mga sumisigaw dyan, mga kabataan. Diktador Marcos, magnanakaw Marcos. Baka may mga kamag-anak kayo dyan na dinadialysis, dinadala sa Philippine Kidney Center. Baka hindi nyo alam kung sino ang nagpagawa niyan, kung sino ang may proyekto niyan. Marcos lang naman yung inyong isinisigaw. San Juanico Bridge, Golden Mosque, Kalawit Safari Park. Ilan lang ito mga buddy sa mga proyekto ni Pangulong Marcos. Kaya kung iisa-isahin natin yan lahat, napakadami, baka hindi tayo matapos dito. Yung mga state universities nga pala, baka malimutan ko pa. Baka yung mga school na pinapasukan ninyo, kung saan kayo nagrarally, kung saan kayo sumisigaw na Marcos diktador, baka yan pinatayo ni Pangulong Marcos. Sa madaling salita, hanggang sa ngayon, pinakikinabangan ng mga anak natin ang mga naging proyekto ni Pangulong Marcos. Kaya nakakalungkot isipin na doon nagwakas yung kanyang buhay na kung saan ay lahat ng mga naiambag niya ay nabaliwala. Kaya ngayon ito na yung pagkakataon para ipagpatuloy itong mga nasimulan ni Pangulong Marcos. Alam natin na ang kanyang anak ay tatakbo, si Bongbong Marcos. Napakalakas ngayon ayon sa mga survey mga buddy. Siya lagi nangunguna. Kagaya na lamang nitong ating titingnan na survey na galing dito kay Thinking Pinoy. Ito. Para matahimik na yung kating-kati sa mga pa-survey kung itong dalawang pagpipilian sa 2022, sino ang pipiliin mo? Tingnan natin kung ano yung pinakamadami. So yung kay Bongbong ay heart, kay Lenny ay thumbs up. Meron na siyang 436 shares. At kapag tiningnan natin dito, ang 40,000 ay heart. So ibig sabihin, napakadami ng sumusuporta kay Bongbong Marcos o kay Leni Robredo, 541. So kung napanood niyo yung ating latest vlog na kung saan kahit na yung dalawa nating kababayan na Bicolano, yung katrabaho natin, hindi nila iboboto si Leni dahil alam nila na ito'y walang kakayahan, hindi sapat. At
merong hidden agenda. Sinabi nga nung isa, hihilahin lang ito ng kanyang partido. Itong si Bongbong, kilala na ng tao. Kaya pumunta tayo dito mga buddy sa sinasabi ko na video at basahin natin yung mga ilang comments ng ating mga kababayan. Kung napanood nyo itong nagsasalita na to, ito yung salaysay nung history tungkol dun sa Marcos era. Noong siya ay napatalsik, tapos baby kumakalat yung sulat ni dating Vice President Salvador Laurel, isang Batanggenyo yon, kay Pangulong Aquino. Very disappointed siya sa nangyari sa gobyerno. Mas worse daw yon kasi dumami yung mga NPA, tapos ang mga yumaman yung mga mayayaman na talaga, yung mga kamag-anak. So kumakalat yan sa online. Okay, magbasa tayo ng ilang comments dito ng ating mga kababayan. Ang daming matutunan sa toong history ng bansa natin. Kay kabayan, mabuhay kayo kabayan. Tama lang lahat ng kwento mo kuya. Napanood ko rin sa history ni Ferdinand Marcos will support BBM for President. OFW Hong Kong. Ferdinand Bongbong Marcos more than qualified to be our president. Wow, galing sa history ni Tio. Ang tatalinin niyo po mga sir na OFW. Hayan, Lenny Lantaran ang sigaw ng mga kababayan natin. OFW rin kami. BBM tayo. BBM for President for flag and country. My late father was an OFW dyan sa Saudi. Mabuhay ang mga OFW sa Saudi. Kayo ay mga bagong bayani. God bless mga kababayan dyan sa Saudi. True po ang mga sinasabi nyo. Ingat po kayo. Naging maganda ang foreign relations natin na sinimulan ni Marcos lalo na sa Saudi o Middle East at iba pang bansa, kaya hanggang ngayon madami ang nakikinabang. Isa na doon ako, retiryado na ako. Isa akong teacher dati at kasamahan ko mga nag-hunger strike sa Malacanang pero walang nangyari. Pag abroad ko sa Saudi, nabalitaan ko na may mga namatay ng mga kasamahan ko mga teachers dahil sa hunger strike. Mabuhay si BBM. Ayaw na natin ng Cory Part 2 ni Lenny. Yun nga yun nga ang masakit sa ating bansa kapag namamatayan ka ng kamag-anak, bumubuhos yung simpatya sa'yo at ikayo yung binoboto. Cory Aquino namatay si Ninoy, si Leni Robredo namatay yung kanyang asawa. Baguhin na natin yan, yung sinasabi na necropolitics na yan. Ang iboto natin yung may magagawa sa ating bansa. Mabuhay sa mga BBM supporters, you got the best choice, BBM for President. BBM body, para matapos na ang nasimulan. Ang galing ng mga paliwanag nila body, totoo yun para sa mga susunod na henerasyon. Bongbong Marcos, wow, parehas tayo lang sigaw, BBM for President 2022. Totoo po ang sinabi nung last na in-interview kasi nabasa ko rin yan. Yung sulat ni Doy Laurel na ayaw niya nang pumanig kay Cory. BBM for President, sisikat ulit ang ating bansa. Noon hindi tayo kinakailangang angkat ng bigas. Panahon na ito mga buddy, panahon na para tayo ay gumising, mamulat sa totoong nangyayari sa ating bansa. 6 na taon nating dadalhin yan mga buddy. Ngayon, kung pipili kayo ng kandidato na gusto lamang maghiganti, gusto lang makabawi, gusto lamang buksan ang ABS-CBN, ay mag-isip-isip kayo. Hindi ganoon. Dapat yung iboboto nyo, yung makakatulong. Sinasabi nila na wala daw nagawang proyekto itong si BBM. Tanong na lang natin doon sa mga taga-Ilocos. Aktibo rin siya ngayong pandemic, mga buddy, sa totoo lang. Baka hindi nyo alam. Hindi lang siya maingay. Itong nangyari na bagyo, yung isang partido sa tweet lang. Pero itong mga grupo ni BBM, kumikilos na, naghahanda na ng mga relief goods. Sino ngayon yung walang ginagawa? So kaya lang magpo-post sa social media pag may mga ganitong sakuna para sabihin na tumutulong. Hindi. Tingnan natin yung hindi umiingay, yung hindi nagbo-broadcast pero gumagawa. Ipagpapatuloy natin dito sa Riyadh ang ating mga survey. Kahit na alam natin na ang lalabas na resulta ay si BBM pa rin. Gusto lang natin kuhanin itong mga paliwanag, itong mga opinion ng ating mga kababayan kung bakit si BBM yung kanilang napipili palagi. At ano yung kanilang mga impresyon dun sa mga ibang kandidato na tatakbo. Mabuti pa nga itong si Kuya Will. Kung napanood ninyo nung isang araw yung kanyang sinabi, nakaka-touch ilang beses ng hinikayat ni PRRD. Ayon yan sa kanya. Pinakita niya rin yung mga photos. Pero dahil sinasabi niya na baka laitin lang siya, hindi siya marunong mag-Ingles, hindi siya marunong sa mga batas, laitin lang siya sa Senado, mas maganda pa na hindi siya tumakbo sa pagka-senador. Makakatulong din naman siya kahit na hindi siya senador. Kaya nga nagtataka ako bakit yung mga ibang tao tatakbo sa isang posisyon, sabihin para makatulong. Ngayon, kung meron ka kapasidad na talagang tumulong, kahit hindi ka tumakbo sa Senado, pwede mong ibuhos ang tulong mo sa tao direkta. Huwag po tayo magpadala sa mga matatamis na salita ng mga politiko.
maging wais po tayo. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na survey na ating gagawin upang sa ganun ay malaman natin yung mga ipapahayag pa na opinion ng ating mga kababayan. Muli ito si Iman Supremo. See you next time mga buddy.